Kumusta na kayo dyan mga kasyasat worldwide? Medyo mainit sa Kamaynilahan kahapon dahil namomonitor natin kahit nandito tayo sa tuktok ng bundok. Anyway, maghahayag ako ng saloobin tungkol naman doon sa pahayag ni Senator Amy Marcos, kasi namonitor natin, nandyan siya sa EDSA kahapon at nagpahayag siya ng kanyang saloobin. May patutsada siya laban sa gobyerno o kasalukuyang gobyerno. At nagawa nating i-share yung clip ng kanyang pahayag, at ito, kasalukuyan siyang binabatikos ng mga kapwa nating Ilocano at yung siyempre yung nasa panig ng gobyerno. Ayan. Anyway, bago ako magpatuloy, gusto kong i-shout out nga yung mga tropa ko dyan sa Sitio Banaa, Barangay Namaltugan. Ayan. So deep in La Union, lalong-lalo na kay Sir Dasalya. Ayan. Shout out bro. Ayan, kasi siya na lang yata yung aking natitirang viewer sa aking YouTube channel na Cancioneros TV. Yan, masugid na sumusubaybay kasi marunong gumitara at kumanta ito si Mr. Dasalya. Matagal ko nang pinapakanta para ma-upload. Ay kulang pa siguro sa gasolina. So anyway, moving forward, masakit na pakinggan yung mga binitiwan ni Manang Amy. Kasi unang-una, alam naman natin, kapatid siya ng ating Pangulong PBBM. Pangalawa, siyempre, kapwa natin siyang Ilocano. Diba? Kaya talagang totoo man o hindi ang kanyang sinasabi, talagang mabigat ang dating. Para sa mga solid north. Yan. So, talagang masakit pakinggan, pero sometimes siguro kailangan ding aminin natin, kasi meron naman talagang katwiran ang ating senadora. Kasi unang pinunton niya is yung naghihirap ang magsasaka at mangingisda, which is true. Kasi sa kasalukuyang diskarte ngayon ng gobyerno, unlike doon sa naunang pahayag ng ating Pangulong Marcos, na kasi nabanggit niya noon na ayaw niya yung ayuda. Ito pre-election to, prior to election. Kandidato pala siya noon. Mas gusto niya na magbigay ng mga trabaho sa mga farmers, pero it seems hindi nasusunod. Parang na-priority yung ayuda ngayon. So anyway, obserbasyon ko lang naman yun. Kaya amenable ako doon sa sinabi ni Manang Amy na medyo naghihirap yung mga magsasaka. At kailan lang, noong lumabas ako sa highway, may isa akong farmer na nakausap from Ilocos, na kasi namili siya ng avocado kaya tinanong ko, kasi curious ako, ang daming avocado sa Ilocos, ba't pumunta siya sa La Union? So nabanggit niya na wala daw sa kanila, pero yun nga, nabanggit niya na dispalinghado ang gobyerno as far as yung pag-aasikaso, yung concern ng mga farmer ang pinag-uusapan. Kasi sabi niya nga, ang taas na ang abono, 3,000 na daw. Hindi ko alam kasi hindi ko naman kabisado yung mga presyohan, pero basta sa namomonitor ko sa merkado, parang may mga abono na aabot na rin ng 3,000. Okay lang naman sana daw na tumaas yung kung tumaas din ang presyo ng palay o bigas. Hindi. Parang pilit pang ipinapababaan ng gobyerno yung presyo ng bigas. Tapos tataas daw yung mga farming expenses, yung mga gastusin para sa pagsasaka at makaani ng palay. Lalong lulubog daw yung magsasaka. Simple lang naman yun. Yung kanyang explanation, tama din. Kasi dapat, kung gustong matulungan ang farmers, dapat ang ibaba natin is yung operating cost sa pagsasaka. Diba? Yung
farming dapat babaan ang abono. Ano pang ibaba, babaan yung makinarya, and so on and so forth. Para at itaas ang palay, di ba? Para gaganda ang buhay ng farmer. Pero kung ganon, na tataas na nga yung abono, tapos bababa ang presyo ng bigas, lalo silang malulugmok. No? Kaya may katwiran naman, no? Masakit, pero aminin natin kasi nangyayari naman. Di ba? Maliban lang kung hindi ka farmer, hindi mo maintindihan yung sinasabi ko kasi hindi mo nararanasan. Ganon din sa magsasaka. Mangingisda. Kasi problemado din. Ang problema ngayon ng mga mangingisda is yung mga taas na presyo pa rin ng gasolina. Kasi alam naman natin, gasolina ang ginagamit dyan sa paglalaot. So, amenable naman tayo na noong dumating ang oil crisis, nag-initiate agad ng gobyerno ng ayuda. Pero yung ayudang ibinigay, baka pang isang linggo lang yun, di ba? Hanggang ngayon, di naman nagsusubside yung presyo ng gasolina, di ba? Kaya masakit sa ating mga mamamayan itong presyo ng gasolina. Dahil nung nagkaroon ng oil crisis, matagal pa naman, alam naman ng mamamayan na hindi pa dumadating yung mga bagong inaangkat na krudo at oil, ibigla nang nagtaas ang presyo. Kaya bumabatikos yung nasa transport sector, nagrereklamo sila. Kasi namomonitor din natin. No, ang bilis tumaas. Tapos ngayon na kumalma na yung problema dyan sa Middle East, ang tagal naman bumaba ang presyo ng bigas. Ng langis. Kaya siyempre iniisip nila na there's something wrong with the process. Parang ginugulangan na naman tayo ng mga mayayaman. So, yun yung gustong makita ng pamahalaan na tugunan sana ng gobyerno. Yun kasi yung unang pinunto ni Senator Marcos. Pangalawang punto niya is yung lantaran na korupsyon. Di ba? The way na inaasikaso ng gobyerno yung problema sa korupsyon. Kasi it seems kaya nga nagkaroon ng rally dyan sa EDSA kasi ang rason ng iba, bakit si Senator Marcolita pa daw na proponent na nilalabanan yung korupsyon ang nauna, isamantalang mismo naman ang Pangulo ang nagsabi na may korupsyon at marami ng mga politiko na nauna na na-involve. Bakit nabaliktad yung pangyayari? Yung mga itinuturo, sila pa yung mga ginagawang testigo. Diba? Siyempre hindi matatanggap ng taong bayan yun kasi malakihan yung malakihan yung ninakaw. Biruin mo gagawing testigo yung isang DPWH na nakakasino, 150 million ang yata pinapatalo niya sa isang gabi, tapos gagawin mong star witness. Hindi matatanggap ng Pilipino yun. So, yun yung problema. Kaya maraming nagsasabi na malasado ang diskarte ng ating gobyerno. At yung rason kasi na marami kasi nagsasabi na meron naman nakulong. Ang sabi kasi ng kabilang panig, walang nakukulong. Sabi naman ng iba, meron naman nakulong. Ang problema, yung mga nakulong kasi, yung wala naman doon sa circulation Di ba kagaya si Jinggoy, nauna pa. Di ba? Na samantalang may patotsada din yung mama na talagang biro optimistic siya na ma-absuelto siya dahil wala naman talaga siyang ginawa. Pero siyempre nandyan na yung kaso niya kaya wala tayong magagawa doon kung hindi antayin yung resolusyon. Pero yun nga yung kini-question ng karamihan na marami nang nauna na politiko na pangalanan. Pero sila naman yung hindi dinidemanda. Tapos kung sino yung mga nagtuturo, yung mga tumatayong witness, sila yung pilit na binabaklas, di ba? Kaya narinig nyo naman yung statement ng kapatid natin sa Iglesia ni Cristo, di ba? Kasi naghayag sila ng official statement kahapon na selective justice ang ating pamahalaan. Kaya nandyan sila,
Yun yung kanilang nilalabanan daw. So, may katwiran din si Senator Amy, no? Dito sa sinabi niya sa sa pagdating sa disposition ng government sa flood control, no? Dito sa Nakawan, na tila mali yung proseso na ginagawa, napipersecute yung kritiko ng gobyerno, samantalang yung mga kanilang kaalyado, kahit lantaran na marami nang nagtuturo, may mga ebidensya, hindi naman sila nakakasuhan. So, yun yung problema. Ngayon kasi, unlike before, di ba, mga naunang yugto ng gobyerno, dati kasi nakokontrol yung paglaganap ng impormasyon, kasi siyempre ang may hawak noon ng mga ganyan pagpapahayag is yung mga legit na media institution lang, kasi walang platform noon na Facebook na nagagamit. Unlike ngayon na multimedia na tayo, lahat na dito, hindi na pwedeng magre-report pa lang yung reporter doon sa radio station, di ba, kung saan ilalabas yung balita, inilabas na ng mga vlogger, di ba? Kasi kahit sino ngayon pwede nang maging media, di ba? Dati pag may mga ganyan na rally sa Maynila nung kami kabataan, sasabihin ng Malacanang everything is under control. Ay wala, news blackout, di ba? Kung mayroon mang balita, limitado, di ba? Kumbaga sakwan edited na ayos na, kasi kontrolado ng gobyerno. Unlike ngayon, nakita nyo kahapon, di ba? Hindi pa lumalabas sa TV, na i-publish na agad, makikita na natin sa Facebook. Kaya mahirap ng ngayon, no? Yun yung pinagkaiba kasi noon at ngayon. Kaya yung mga diskarte nila noon na ganyan, yung mga sarswela na ginagawa nila ngayon, kasi nakikita naman natin, dati uubra yan, pero ngayon hindi na uubra yan, kasi mabilis na yung paglaganap ng impormasyon, yung pagkuha at paglaganap ng impormasyon, napakabilis na. In a split of seconds or minutes, meron na kaagad balita na lumalabas sa social media. So yun yung ating saloobin no, hinggil dito sa pahayag ni Manang Amy. Siyempre again and again, masakit pakinggan, pero sa atin nakikita naman natin na meron naman siyang katwiran. Kaya okay lang, at least naririnig ng gobyerno yung kanilang malasadong diskarte, may naghahayag, at sana maging eye-opener sa kanila para ayusin, di ba? Kasi hindi na mangmang yung mga Pilipino, no? Lalong-lalo na ngayon, no? Because of technology intervention, there are so many ways na matuto ang Pinoy, di ba? Kahit yung mga kabataan ngayon, no? Madali na lang, kasi siyempre marami na silang pagkukuhanan ng impormasyon. Kaya ang last note naman natin dito is, siyempre wala naman nagrarally dyan kung walang talagang rason na matibay, no? Meron at meron yan, hindi naman magrereklamo yung mga tao kung wala. So yun sana ang tugunan ng gobyerno, no? Hopefully tayo ay mananalangin na wala naman sanang hindi naman sana aabot sa punto na magkagulo, no? Kasi karapatan naman ng bawat isa sa atin na ihayag ang kanilang saloobin kung ayaw nila sa gobyerno, pero dapat manatili din silang mahinahon, di ba? Antayin yung aksyon ng gobyerno, at yung gobyerno naman sana umaksyon agad, no? Kasi seryoso na itong usapin, no? Wag na sanang paabutin na kasi kung pababayaan nilang ganyan, di ba, wala silang immediate na action plan to be taken or to be undertaken to resolve the current issues na binabato sa kanila, magkakagulo. So ayaw natin lahat na mangyari yon. Kaya tayo ay umaasa na sana matapos na yung isyong ito para makamove on, kasi sa totoo lang, tayo din ng mamamayan ang nahihirapan, no? Ang pangit na yung reputasyon natin sa ibang bansa, no? Alam ng mga OFW yan, no? So sana
matapos na ang problema, no? Alis na sana totally ang korupsyon, no? May matagal man itong gawin pero mangyayari ito, no? Basta desidido ang mga kinauukulan kung sino yung mga nakaupo diyan na sa gobyerno, sa national government na magsisilbi sa atin. Ano to, no? Ma-solve itong problema ng korupsyon. Hindi man ngayon, di ba? Sa susunod na taon o sa susunod pang taon, basta importante sana masimulan na. Huwag naman sana yung palala, di ba? Kailangan sana moving forward tayo. So, yun lang. Hanggang sa muli.